Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome o welcome back po dito sa Bonum Magos PH. For today's video, Gemini, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Hulyo. July 2025, kapalaran, mensahe at gabay para sa ating mga Gemini. Sun, Moon, Rising, and Venus placements. At sa mga ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers, paalala lang din po. Okay, lahat po ng mga tarot, oracle cards, and rune readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin po, di po lahat ay makaresonate. Kunin nyo lang kung sa akin nag-resonate at iwan yung hindi. Alright, Gemini, let's start. For Gemini, para sa buwan ng Hulyo, July 2025, kapalaran, mensahe at gabay. Gemini, you have peace. Next, you have clean it up. You have message in a bottle. Okay. Kukuha naman tayo ngayon ng mga tarot cards, Gemini, para sa bawat aspeto ng iyong buhay. Para sa July 2025, kapalaran, mensahe at gabay. Okay, Gemini, you have the Eight of Pentacles, the Wheel of Fortune, Knight of Wands, and the Knight of Cups. Okay, to complete your reading, Gemini, kukuha ako ng 3 runes. Gemini. Okay. Mamaya explain ko to. Berkano. Alright, Gemini. Okay, Gemini, let's start with yung umpisahan natin dito sa mga oracle cards mo, no? First, dito muna tayo mag-umpisa. Message in a bottle. So, there will be some unexpected communication this month. May mga divine timing, may mga signs and synchronicities kang marireceive. Ang universe ay may mahalagang mensahe para sa iyo ngayong buwan at Gemini. Isang balita, posible rin tawag, mensahe or signal, no, mula sa isang mahalagang tao or maybe divine guide ang darating sa inyo. So, maging mapanuri sa mga synchronicities, bawat number sequence like angel number, okay, mga angel number 333, 1111, mga ganyan. Or mga kanta, mga lyrics, or simpleng mensahe sa social media ay maaring may kahulugan para sa iyo. May meaning para sa iyo. So, mensahe yan ng universe. So, kailangan mo sigurong pagtuunan ng din ng pansin. Okay, bawat isa sa inyo, iba-iba ang mensahe. Na kung single ka naman, Gemini, may posibilidad na may magpaparamdam sa iyo muli. Okay, it could be a past connection na may unfinished business. Okay, now sa career at negosyo naman, may oportunidad na darating in a subtle or unexpected way. So,
huwag baliwalain ang mga small signs. Okay? Kasi I feel like may, may, may tulong to sa'yo. Okay? So, listen with your heart this month. Okay? What you're waiting for is trying to reach you. So, lalo na Gemini, kung meron kayong mga matagal nang inaantay. Okay? Sa month, sa July month, may posible talaga na ito na yung mga answer sa iyo ng universe. Okay, lalo na sa mga Gemini natin dyan na maraming mga tinatanong, mga kahilingan, mga pinagdadasal. Ito, okay, they will respond through this mga signs, synchronicities, a message. Okay, napunta tayo sa second oracle card. You have clean it up. Okay, so this is releasing clutter, no? This could also mean spiritual spring cleaning at pagkakaroon ng responsibility. So Gemini, ngayong buwan na ito, kailangan mong yung makaka-resonate lang po. Okay? Kailangan mong i-declutter hindi lang physical space, kundi pati emotional at mental space ninyo. May mga bagay, commitments o siguro din relationships na hindi mo na kailangan. So, oras na para pakawalan. Sa mental clutter, gaya ng overthinking, procrastination, or maybe unnecessary worries na pwedeng makaapekto sa clarity mo. So, you need to really release those. Kailangan nyo na pakawalan yung mga yon. Dahil hindi na yun makakatulong sa inyong pag-unlad. Sa love life naman, Gemini, kung may mga third party na involved ka man, or yun na nga, nasira ang relationship ninyo dahil sa third party or na-involved ka man, unresolved trust issues din or emotional baggage, ito na ang panahon para ayusin yung mga yan, para linisin, or maybe perhaps as well putulin, no? At sa finances ninyo at sa career, andito yung responsibility at focus. So, yan ang kailangan ngayong buwan na ito para mag-level up ka, Gemini. Okay, so ang message sa iyo dito is, when you clear what doesn't serve you, yung space ninyo mag-open up para kung anong dapat na paparating, anong mga ibinibigay sa iyo ng mga sa iyo ng universe at ni God. Okay, so bago may dumating, kailangan mo nyo munang linisin para may space para doon. May pagkakalagyan. Alright? Napunta tayo sa peace card. Okay, so ang energy nito is inner calm, harmony, contentment, and acceptance. So, ang resulta ng yung inner work, sa mga gumagawa ng inner work, ngayong buwan ay pagkakaroon ng kapayapaan, Gemini, sa isip at puso. So, maaring hindi perpekto lahat ng aspeto ng buhay mo ngayong buwan na ito, pero yung iba sa inyo magkakaroon ng emotional maturity na kaya nang tanggapin kung ano mga hindi na makontrol sa buhay. Sa relationship, kung handa ka nang i-release ang mga masasakit o hindi na align sa soul mo, makakamtan mo, Gemini, ang tunay na kapayapaan ngayong buwan na ito. Sa spiritual growth naman, mas lalalim ang connection ninyo sa divine dahil mas magaan na ang energy field mo. So, kapag magaan ang energetic field mo or energetic aura mo, yes, of course, dyan papasok ang mga divine messages, spiritual downloads, kumbaga. Okay, so you don't have to control everything this month, Gemini. Peace comes when you surrender to what it is. Okay, surrender lang para magkaroon ng kapayapaan. Wag na kayo mag-overthink. Ayan, wag na yun ang isipin pa yung mga bagay-bagay. Hindi ngayon ang panahon. Hindi ito yung buwan kung saan dapat kayo mag-overthink. Okay, trust the universe. So, again, dito sa mga oracle cards, ang mga mensahe dito is, linisin mo ang loob at labas ng iyong buhay, Gemini. It's time to declutter. It's time para linisin, para gumaan ang ating aura, gumaan ang ating buhay, right? At ang kapalit nito, Gemini, ay ang mensahe ng himala, miraglo, at katahimikan sa puso, right? Hindi lang sa utak, hindi lang sa ating mind.
Okay, so may biglaang mensahe o balita na makakapagbago ng direction ninyo. Posible rin yan with this message in a bottle. At yung iba sa inyo, kailangan nyo talagang mag-let go ng mga emotional dust na hindi na align sa inyo. Hindi na pag sinasabi natin hindi na align, hindi na makakatulong para sa inyong development sa bawat aspeto ng iyong buhay. Okay? And kapalit ng release, kapalit ng pag-let go ninyo sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa inyong pag-evolve, okay, ang pagkakaroon ng kapayapaan, peace of mind, deep peace and soul clarity, and of course, spiritual growth. Okay. Punta tayo, Gemini, sa inyong mga runes. Sa mga runes, you have the Gebo. Okay, this is Gebo. Ito yung pagbibigay at pagtanggap. This could also be about harmony or sacred exchange. Okay, so isa ito sa mga sinyales, Gemini, na may biyaya kang matatanggap. Oh, claim it. Claim this blessing, right? So, maaaring material. Again, maaaring material. Could also be, kasi iba-iba kayo. Iba-iba sa inyo. Bawat isa sa inyo, iba-iba ang biyayang matatanggap ninyo. So, for some of you, this could be material, like money, or I don't know. Could also be related sa emotional, sa love. Or it could also be just spiritual. Ngunit, paalala Gemini na ito rin ang tunay na regalo ay laging nagmumula sa puso. Sa sincerity ng pagbibigay. Kasi kapag bukas ang puso mo sa pagbibigay ng pagmamahal, oras o malasakit, automatic din ang pagtanggap mo ng blessings mula sa universe. Parang give and take. Meron kang ibinigay, may papalik sa'yo. Okay, isa rin itong simbolo ng pagkakaibigan, romantic partnership, at soul connection sa mga balanced energy. So, hindi one-sided. Di ba? Good news. So, ayan. Punta tayo sa Dagas. Okay. Dagas is about pagbabago, pagkakaroon ng breakthrough, at panibagong simula. Okay, so, ibig sabihin nito, Gemini, darating sa inyo ang isang aha moment o biglaang kaliwanagan, pagkakaroon ng clarity. So, posibleng may issue kang biglang maunawaan, posible ring may direction kang mararamdaman at ang madilim at ang dilim ay mapapalitan ng liwanag. Lalo na kung sobra ng dilim ang buhay mo. Like, puro na lang problema, puro na lang. Kumbaga, isipin mo, bibigyan kayo na yun ng verse ng bagong pag-asa. Okay, liliwanag ang buhay niyo. Sisikat din ang bagong araw. Ito yung meaning ng Dagas. So, pag bibigyan ka ng bagong pag-asa, mabubuhayan kayo ng loob. Mabibigyan kayo ng pag-asa in any way, shape, or form na pagbibigay ng pag-asa. So, perfect itong rune na to para sa mga taong gustong mag-reset sa buhay, mag-shift ng mindset, o mag-umpisa ulit. Like I said, pagbibigay ng bagong pag-asa, bagong simula, kumbaga. Okay, punta tayo sa Berkano. Ito namang Berkano, ang meaning nito is paglago, Gemini. Pagkakaroon ng bagong buhay, at it could also be about feminine energy. Okay, so, ibig sabihin ito, may bagong simula kang papasukin. Some of you, posible isang yugto ng paglago, pagkakaroon ng healing, saan mga aspeto ng buhay ninyo nangangailangan ng healing, o pag-ani ng iyong mga itinanim. So this is also sort of like harvest, pag-harvest ng iyong mga itinanim, mga investments, mga pagpupursige, pagkukumayod, pagtitiis, pagsusumikap. Ito na yung Berkano. This is a sign that you will reap what you sow. You will mag-harvest kayo. It's time for you to harvest this month. Meron kayong ma-harvest this month. Literal man or metaphorical na pag-harvest, right? Ayan. So, but also, this Berkano
reminds you, Gemini, to slow down this month. Okay? At huwag kalimutan na alagaan ang sarili at hayaang naturally na umusbong ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo. So, hindi kailangang i-push yung mga dapat i-push, okay? Dahil gaya ng halaman, may tamang panahon ng bawat pag-usbong. Hindi, di ba, pag nagtatanim tayo ng halaman, hindi naman na diniligan natin ngayon, bukas agad magbubunga. So, kailangan alagaan ninyo. So, it could also be like, alagaan ninyo ang mga ininvest ninyo, alagaan ninyo ang negosyo ninyo. Saan nyo man ito ma-apply, Gemini. Okay, so again, may biyayang kayong matatanggap this month with the Gebu. May mga bagong simula at pagkakaroon ng kaliwanagan sa buhay ninyo. At ito ay magdadala ng paglago at kapayapaan sa puso ninyo at isipan. Okay, wag lang madaliin ang mga proseso na ginagawa ninyo sa kung saan mang aspeto ninyo ginagawa yung pagkakaroon ng proseso. Kasi ang tunay na regalo ay dumarating sa tamang panahon. Gifts from the universe. Okay, so punta tayo sa mga tarot cards ni Gemini. Let's start with the Eight of Pentacles. So, explain natin dito ang mga kapalaran sa bawat aspeto ng iyong buhay. So, itong Eight of Pentacles, this is about dedication. Pagkakaroon ng focus at mastery. So, ayan. Sa love life ninyo, kung nasa isang relationship ka na, Gemini, ang Eight of Pentacles, this could mean na willing ka or ang partner mo na pagtrabahuan ang relasyon ninyo this month. Hindi ito panahon ng pabigla-bigla, kundi slow but steady na pag-build ng trust, intimacy at commitment. So may mangyayaring counseling, may mga love rituals na ginagawa or daily acts of service na ginagawa para maayos ang dynamics ng inyong relationship. Now, sa mga single po natin na Gemini, this is a sign na handa ka nang mag-invest emotionally this month. So, maaring kilala mo na ang isang taong seryoso, kung sino yung seryoso, or ikaw ay nasa proseso na pag-heal or mag-heal para maging emotionally ready ka sa bagong relationship na paparating. Okay? Because you've done the work na kumbaga. So, ayan. So, sa ano naman ninyo, finances or money, pananalapi, ayan. This is a very excellent card, no? Pagdating sa pera, Gemini. Because ibig sabihin nito, ang iyong mga pinaghihirapan ay magbubunga na this month. But, hindi ito easy money. Alright? So, nangangailangan pa rin ito ng tiyaga, disiplina, at consistency. So, kumbaga kung nag-iipon ka or nag-aaral ng mga financial literacy or gumagawa ng side hustle, this is a confirmation na nasa tamang landas ka na. Right? So, ituloy nyo lang yan. Pagsusumikap ninyo, sipag at tiyaga, yan ang puhunan ninyo this month. Unti-unti aangat ka rin, Gemini, I tell you. Okay, punta tayo sa inyong trabaho or negosyo. Sa career, ang Eight of Pentacles, this is a sign na Gemini, nasa stage ka na ng paghubog ng inyong expertise. So, yung iba sa inyo, maaring posible na nag-aaral kayo ng bagong skill o mag-aaral kayo ng bagong skill this month. Binubuo nyo pa ang foundation ng negosyo ninyo or pinapanday mo ang sarili mong authority sa isang larangan. Good sign ito, Gemini, para sa mga nag-expect dyan ng promotions, may mga new business goals dyan, or gusto nyo lang mag-level up sa trabaho ninyo. Basta, tuloy-tuloy ang focus ninyo at hindi padaldala sa mga distractions, okay? This month. Gawin mong sining, kumbaga, ang iyong trabaho this month. Because excellence will bring recognition, I tell you. Now, pagdating sa iyong kalusugan, Gemini, this could also mean na kailangan mong mag-invest. Yung sa iba lang po, okay, kailangan ninyong mag-invest ng oras at effort sa pag-aalaga sa sarili. Okay, hindi enough ang short-term diet or isang
massage lang this month. Kasi ang tunay na healing ay nasa routine at lifestyle changes na consistent mong ginagawa. So, kung may sakit ka, Gemini, this is a sign ng recovery sa tulong ng steady treatments or holistic healing practices. So, gawing parte ng buhay mo ang pag-self-care, hindi lang pang-emergency. Okay? Now, sa spiritual aspect mo, Gemini, this is a sign ng pagkakaroon ng inner work. So, maaring nagsisimula ka o magsisimula ka ng bagong spiritual practice gaya ng meditation, Reiki, journaling, or energy work this month. Kasi ang Eight of Pentacles ay nagsasabing ipagpatuloy ito ng malalim at yung resulta maging consistent kakailangan. Okay? Kumbaga, itong Eight of Pentacles sa spiritual aspect, this is a spiritual apprentice. So, the one who's not rushing to be a guru, kumbaga, but humbly deepening their connection with Source through daily sacred practice. So, maging disiplinado sa pananampalataya, Gemini, dahil sa consistency mo, lalalim ang liwanag mo, okay? So, punta tayo sa family aspect mo. Pagdating naman sa iyong pamilya, itong Eight of Pentacles ay sign na may isa o higit pa sa inyo na gustong mag-ayos, gustong mag-rebuild at tumulong sa kapwa. So, maaring ikaw ang nagbibigay effort na panatilihing buo at maayos ang iyong samahan, which is really good. Okay, kahit tahimik ka lang, Gemini, nakikita at nararamdaman ito. So, sa mga taong may tampuhan sa pamilya, this is a sign na kailangan ng actions na nagpapakita ng sincerity, hindi lang sa salita. Okay? Kasi ang tunay na pagmamalasakit ay makikita. Right? Sa araw-araw. Makikita mo. Action speaks, kumbaga, louder than words. Okay? Ayan. Punta tayo sa Wheel of Fortune. Okay. Sa love life, Gemini, ngayong buwan na ito, may pagbabagong hindi mo inaasahan sa love life ninyo. Okay, maaring may mga biglaang balikan, pagbabalik, or isang soul connection na magpaparamdam sa'yo o kaya naman pagtatapos din ng isang karmic cycle. Okay, so take what resonates. Now, if single ka, Gemini, may pagkakataon na makikilala mo this month ang isang taong may kumbaga masasabi mo, timing ng tadhana. So, kumbaga, you can say, kung single ka, para masabi mong destined meeting, destiny, kumbaga. Okay. Now, sa mga in a relationship na, maaaring yung iba sa inyo, kayong dalhin. Madadala kayo sa bagong chapter. So, ito yung pagkakaroon ng level up sa relationship. So, posibleng magpo-propose sa iyo ang partner mo, may proposal na mangyayari, may moving in na mangyayari, pagsasama o magsama na tayo sa isang bubong, ganyan. Or kung toxic naman, posible rin na bigla ang ending para sa iyong ikabubuti. Okay? Ang kumbaga dito, ang pag-ibig umiikot rin. Minsan nasa itaas, minsan sinusubok, right? With the Wheel of Fortune. Pero lahat ito, Gemini, lahat naman nangyayari, may purpose. Okay, may dahilan. Now, sa pananalapi or money, ang finances mo this month ay maaaring makaranas ng biglaang pag-angat o pagbabago. So, posible na swertehin ka, Gemini, sa isang raffle this month or bonus or posible rin na utang na mababayaran or bagong stream of income, no? So, but then, paalala rin ng card na ito na ang yaman ay parang gulong. Kung hindi marunong mag-manage, mabilis rin itong mawala. So, try to manage pag may perang dumating, make it, try your best na hindi agad mawala. Hindi natin maiwasan, right? So, kaya habang nasa itaas, maging wise and grateful, then, alright. Kasi ang pera, pag dumating ng biglaan, pag hawak mo na rin, parang ganun din kabilis mawala. Okay, punta tayo sa inyong career at negosyo with the Wheel of Fortune. Sa trabaho naman, Gemini, this is a sign na may biglang oportunidad na darating sa job, okay, sa career ninyo. Pwedeng
job offer, pwedeng client, pwedeng business deal, or kahit recognition na hindi mo inaasahan. So, kung nagdadalawang isip ka sa isang bagong direction regarding your career or negosyo, this is a green light ng universe. Time to take the leap of faith dahil nasa pabor sa'yo ang kapalaran ngayon. Okay? Sa negosyo naman, sa may mga negosyo dyan, ay iba sa inyo maaari magkaroon ng shift sa market, trend or client behavior, at kung marunong kang sumabay sa agos ng buhay, aangat ka. Okay? Napunta tayo sa yung kalusugan. Pagdating naman sa yung kalusugan, Gemini, physically or mentally, this is a reminder this month na yung health goes through cycles. Alam naman natin yan, na minsan malakas tayo, minsan napapagod din, pero ang mahalaga ay yung pagbabalik ng sigla natin, right? So, kung meron kayong iniindang sakit, this is a sign ng pagkakaroon ng improvement or full recovery. Especially kung may ginagawa kang pagbabago sa lifestyle mo or treatment ninyo this month. And then, maaring may mga old health issue na babalik din. Pero this time, you have the wisdom na to handle this better. Okay? Now, sa spiritual aspect ni Gemini, the Wheel of Fortune, this is a sign ng pagkakaroon ng believing in divine timing. So, hindi aksidente ang mga nangyayari sa'yo ngayon or this month or sa mga araw na ito. Lahat ay may higher purpose at cosmic orchestration. So, yung iba sa inyo maaaring dadaan sa awakening o spiritual turning point. Mas lalalim ang mga intuitive gifts ninyo or may mga babalikan kayong mga spiritual practices this month. Also, karmic debts and rewards ay umiikot ngayon. Kaya, be conscious of your actions, thoughts, and energy this month. Okay, sa family naman, maaring may mga lumang issue sa family na biglang malulutas. Okay, may posibilidad rin ng biglaang reconciliation, pag-uusap na hindi mo inaasahan, and may mga cycle ng kung may mga cycle ng tampuhan, like mga tampo or generational wound, ito na ang chance para putulin ang mga yan at bumuo ng bagong simula sa family ninyo. So, maaari rin na mag-signal ito ng pagbabago ng rules. Halimbawa, ikaw na ang magiging source ng support sa family niyo this month. Okay? Ayan, punta tayo sa Knight of Wands. Sa love life, Gemini, ngayong buwan na ito, may gumagalaw. Okay, may gumagalaw. Kung may partner ka, asahan mo, Gemini, ang mas mapusok, spontaneous at adventurous na energy sa relationship with the Knight of Wands. Pwede rin kayong magkaroon ng exciting trip, sexy time, or rekindling lang spark. Okay, kung single ka, Gemini, may paparating or magpaparamdam ng very passionate. So, this is someone who's very passionate, no? Madalas flirty, mysterious, at full of fire. Could be a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Doesn't have to be. Pero paalala, ang Knight of Wands ay mabilis ding dumating. Kung mabilis dumating, mabilis ding umalis. Kung hindi klaro ang mga intentions. So, mag-ingat. Okay, kumbaga, ang Knight of Wands kasi sa love life is someone who's just flirt lang ang pakay niya. Hindi siya seryoso. So, kailangan kilatisin ko yung sinong darating this month. Okay. Now, when it comes to your money, Gemini, yung Knight of Wands energy ay nagdadala ng quick money energy. So, maaring may mga sudden opportunity, sideline, or idea na makakapagdulot ng extra income sa inyo. Pero ito rin ay risk-taking card. Kaya, paalala na pag-isipan pa rin bago maglabas ng malaking pera. Okay? Maaring pumasok ka, yung iba sa inyo, sa isang venture na mataas ang potential. Pero tandaan, Gemini, ang tagumpay hindi lang dahil sa tapang, kundi sa tamang strategy din. Hindi lang dahil aggressive ka, right? Aggressive ka na mag-invest, aggressive ka sa decision mo dahil nagpadala ka sa, kumbaga huwag kayo magpadala sa excitement dahil sa mga promotions or mga pinipitch sa inyo. Okay, baka kasi
mamaya pagsisisihan ninyo. Now, sa career or negosyo naman with the Knight of Wands, ito yung buwan na hindi ka lang mangangarap, kundi kikilos ka, Gemini. Kung may gusto kang simulan o applyan, this is your sign na gawin mo agad. You are fully supported by the energy of fire this month. Your ambition, your drive, and determination. So, maaring dumating ang chance na bigla ang lakad, event, collab, o proposal. Kaya be ready anytime this month, okay? Hindi ito panahon ng delay, alright? Mga manyana habits, kundi instant and bold actions. So, gawin nyo agad. Take the opportunity, kumbaga, sa career at negosyo. Okay, sa kalusugan naman, Gemini, ito'y sign ito na bumabalik ang lakas mo this month. Sa mga Geminis natin na kung dati ay nakaramdam ng parang low energy, no? So, maaaring matapos na ang panahong pagod ka na. Ngayon, this month ay puno ka ng energy. So, perfect time para bumalik sa workout. Mag-try ng bagong wellness activity or gawin ang health plans na matagal mo nang pinaplano. Yun lang, dahil fast-moving itong energy na ito. Ingat rin sa injuries. Ingat sa mga burnout or overexcitement. Okay, sa spiritual aspect ninyo, Gemini, this tells you na ready ka nang sundan ang spiritual mission mo. Hindi ka na observer lang. Gusto mo nang kumilos, magbahagi, mag-heal, or even magturo, no? So, maaring ito rin ang panahon ng pagkabuhay muli ng inyong inner fire. Yung soul calling mo, gamitin ito para simulan ng mga spiritual rituals, channeling, energy work, at kahit pagkakaroon ng YouTube content creation mo, di ba? Okay, so, sa family naman, Gemini, this is a sign na ikaw ang magiging bridge or initiator ng connection sa family. So, maaring ikaw ang unang mag-message, unang mag-aya o mag-ayos ng tampuhan sa loob ng tahanan or even any relationship sa kapwa. Okay, this is energy, very encouraging ito. Kaya kahit hindi mo usually ginagawa, magiging mas expressive at kumbaga proactive ka sa pakikipag-relate sa iba. Okay? Now, sa last card, Gemini, you have the Knight of Wands. Sa love life, ngayong buwan na ito, pag-ibig ang pangunahing tema. Yung iba sa inyo. Okay? So, ang Knight of Cups ay, sorry, did I say Knight of Wands? Knight of Cups. Knight of Cups ay nagsasabi na may paparating na romantic energy. So, posible rin na ikaw to o isang taong ready to pursue you emotionally, Gemini. Kung may partner ka na, asahan mo ang mas sweet na gesture sa'yo this month. Pagkakaroon ng deeper conversations at emotional bonding sa relationship. So, maaring may pag-amin, reconciliation, o proposal. Kung single ka naman, Gemini, may romantic admirer na magpaparamdam sa inyo this month. Isang taong very expressive, idealistic, at maaring soulmate level connection. Pero reminder din, huwag masyadong madala sa fantasy kasi ang Knight of Cups, know the person beyond the charm. Okay, kasi para hindi tayo masaktan. Could be a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Doesn't have to be. Punta tayo sa inyong money aspect. Sa finances, Gemini, this means that although ang Knight of Cups, opposite sa Knight of Wands na aggressive, ito hindi aggressive. So, paalala ito na pakinggan mo ang intuition mo pagdating sa pera when it comes to any decision. Bibili ba ako or gawin ko ba to? Something like that. Kung may offer or investment, pakiramdaman muna ang vibe bago pumasok, okay? May potential for creative income streams tulad ng art, music, healing, or spiritual services. Kung passion project ito, maaring may financial blessings as long as galing ito sa puso at may malasakit sa ginagawa. Okay, sa career ninyo or negosyo, Gemini, ngayong buwan na ito, maaring may offer na hindi lang practical kundi emotionally aligned din.
So, pwede itong new job na mas aligned sa passion ninyo or isang opportunity na pinapangarap mo noon pa. And maaari ring makaramdam ka ng desire to shift towards creative or healing-based work like tarot, kagaya nito, writing, counseling, music, or spiritual practice. So, hindi ito panahon kumbaga para sa sobrang logic. Panahon ito ng pag-follow up ng soul path ninyo. Okay, now pagdating sa inyong health naman, this is a sign of emotional healing. Gemini, so maaring unti-unti mong matututunan kung paano i-honor ang nararamdaman mo. Ito rin ay positibong nakakaapekto sa katawan mo. Kung may anxiety, stress, or hormonal imbalance ka, ito ang panahon ng pagbabalanse at pagkakaroon ng gentle self-care. So, mainam rin ito sa mga gustong sumubok ng mga holistic healing, meditation, sound therapy, or art therapy. Sa spiritual aspect ninyo, Gemini, this means psychic awakening. This means intuitive downloads at mga messages from divine. So, pakinggan ang mga mensahe ng puso mo this month at mga spirit guides mo kasi pwede ka rin ma-activate sa healing gifts mo or so calling mo, bigla ka na lang maging light worker, bigla ka maging channeler or, artist of the soul. Sa family aspect, may posibilidad na pag-amin or paghingi ng tawad o pagbibigay ng forgiveness. Kasi this card is a card of peace. Or kung may misunderstanding, ikaw or sila ang magiging bukas sa mga pag-uusap. Heart-to-heart talk, kumbaga. Okay? Ayan. Now, Gemini, this month, okay, itong buwan na ito, nasa turning point ka ng buhay mo eh. May mga, again, mensaheng darating, literal man or mula sa universe, na magbibigay clarity sa buhay mo. Ito rin yung buwan ng pagpapakawala ng bigat at pag-embrace sa mga bagong simula, pagsunod sa mga calling ninyo, and may mga taong paparating, may mga pagkakataong bubukas, mga new beginnings sa yan, at may swerting iikot na pabor sa iyo with the wheel of fortune. Okay, lalo na kung handa kang makinig sa intuition mo at sa puso mo. Okay, so Gemini, let me know if nag-resonate sa iyo ang reading. For some reason, let me know if nagustuhan niyo by liking this video. And huwag niyo kalimutang mag-claim sa baba if you want to claim the blessing. So, anumang mga nabanggit niyo na magaganda dito. Now, Gemini, if naghahanap kayo ng mga pampaswerte or pangregalo, don't go away kasi may papakita ako. And if you're interested to buy, just take a screenshot at ipadala niyo po ang screenshot sa akin sa Facebook page. And if you want to see mga testimonials sa mga items na binibenta ko dito, may mga feedbacks ba, ayan, just visit my Facebook page, Bono Magos PH. Andun lahat yung mga feedbacks or testimonials, okay? Ayan, if you want to see. Okay, maraming salamat po, Gemini. I hope to see you again next time. Ingat po and God bless. Muna kayong alis, magbabalik pa po ako. Sa mga gustong mag-order, just take a screenshot of the item at ipadala nyo po sa Facebook page ko. Bono Magos Facebook, Bono Magos PH na may blue check verified po ni Meta. Maraming salamat again. Ingat po and God bless. Muna kayong alis, magbabalik pa po ako. Okay, ito na naman ang bagong item natin. Feng Shui or Feng Shui ring. Okay, power ring. 499 only, 499 each only. Okay, for good luck, protection, and manifestation. Na meron siyang sand gold na accent. 75% pure gold and the rest is hindi gold, kaya hindi rin po ito masasangla. Okay, benefits nito, iwas malas, iwas usog, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa buhay mo. Ano ang size niya? 6 up to 9 pwede, kasya po. 6 inches up to 9 inches po kasya. Okay, kasi medyo stretchable po ang string. Ang Feng Shui red string na ring na ito ay hindi lang basta accessory. Isa itong energetic tool na gawa sa matibay na red braided cord, symbol of protection and connection. At may accent na sand gold.
bead na sumisimbolo ng abundance, power, and prosperity. So this is for protection against evil eye at envy or selos, attracts good luck in love, money, and career, boosts inner strength and confidence, perfect for everywhere, and simple yet powerful. Okay. Ang kasama niyang inclusions is libreng distance Reiki healing para sa spiritual cleansing and alignment, and free intentional prayer work requests, kung ano yung mga personal na dasal o ipaparitual ninyo na nakafocus sa inyong intensyon. Okay, benefits sa bawat aspeto ng buhay. Sa pag-ibig and love life, nagbibigay ito ng proteksyon laban sa third party or tukso, nakakatulong para sa harmonious na relationship at loyal na pagmamahalan, pinapalambot ang puso at nag-a-attract ng pure, honest love. Ideal sa mga single na gustong maka-attract ng soulmate. Sa pera or finances, nagbubukas ng pinto ng swerte at dagdag kita. Tinatalikuran ang malas, utang at gastos na hindi kailangan. Pinuprotektahan ka mula sa energy ng inggit at paninira sa negosyo o hanap buhay. Sumisimbolo ng wealth magnetism dahil sa sand gold accent. Sa career or tagumpay sa trabaho, tumutulong para mapanatili ang motivation at focus. Nagtataboy ng office politics, chismis o toxic na environment. Pinapalakas ang aura mo sa boss at kliyente mo. Energetic armor para sa mga hustling araw-araw. Sa family naman at sa loob ng tahanan, energetic support sa stress, anxiety at pagkahilo. Okay, benefits pala yun sa health. Okay, energetic support sa stress, anxiety at pagkalito. Okay, sa health nakakatulong para mapanumbalik ang inner peace at lakas ng loob. May calming effect at panlaban sa burnout, tumutulong para sa balance ng chakras. Sa family naman at tahanan, nagsisilbing spiritual shield ng buong pamilya. Nag-aayos ng tensyon o lamat sa relasyon sa loob ng bahay, nagpapalambot ng loob lalo na sa mga matitigas ang ulo o may conflict. Maganda rin po sa mga anak na kailangan gabayan at protektahan. Sa spiritual aspect, matinding panangga laban sa evil eye, usog at psychic attacks. Energetically blessed at ritualize ito para sa gabay ng divine. May distance Reiki at dasal na nakafocus sa iyong intensyon, pinapalakas ang connection mo sa iyong spiritual path. Okay, sa mga gustong mag-order, take a screenshot at ipadala po niyo ang screenshot sa FB page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified po ni Meta. 499 each only po. Ayan. Secure your item na para hindi kayo maubusan kasi pag naubos na to, hindi na po ako magre-restock. Okay? So, I'll see you on my Facebook page. Isa na namang ring, Hachan Jade Bangle Ring. Sad to say po, size 7 lang po ito lahat. Wala na pong ibang size, pero pwede nyo pong gawing pendant sa inyong necklace. So may gusto, this is only 890 pesos each. Okay, with complete package inclusion. So, Hachan Jade Bangle Ring for power and protection in one elegant circle. Isang makapangyarihang anting-anting na gawa mula sa authentic Hachan Jade, kilala sa kanyang taglay na enerhiya ng kaswertihan, proteksyon at kapayapaan. Isa ito sa pinakasagradong uri ng jade sa buong mundo at sinusuportahan ng libu-libong taon na tradisyon sa Chinese metaphysics. Okay, complete package inclusions, private reading, libre na. Okay, distance Reiki healing, libre na, at intentional ritual with blessing and cleansing. At 2 freebies po, lakbay yaman oil at red string. Ayan, so mga benefits sa bawat aspeto ng buhay, sa pag-ibig at relasyon, nagpapalakas ng emotional healing, lalo na kung galing sa heartbreak o trust issues. Pinoprotektahan ang relasyon laban sa third party, interference at malas na mata. Tumutulong makahanap ng partner na align sa iyong spiritual values at tunay na pagmamahal. Sa kaperahan naman, nag-attract ng stable at long-term wealth. Pinapalakas ang mindset para sa savings at financial growth. Tinutulungan ka na alisin ang mga blockages sa daloy ng pera. Sa career at negosyo, nagbibigay ng mental clarity sa pagdidesisyon, na pinapalakas ang leadership qualities at confidence sa mga presentation, meetings o negosyo.
isang lucky charm para sa mga promotion, sales at contracts. Sa kalusugan naman, ang Hatchan Jade is believed to support your kidney health and detoxification. Nagpapakalma sa katawan at isipan, nakatulong sa mga may anxiety o may stress, may cooling energy na nagbabalance ng heat o overwork energy sa katawan. Sa pamilya at kapayapaan sa bahay, pinoprotektahan ang tahanan laban sa envy, conflict at external negativity. Nagdadala ng harmonious energy at malasakit sa bawat miyembro ng pamilya. Pwedeng ilagay sa altar o gamitin sa family rituals para sa blessing ng buong household. Okay? Sa spiritual aspect, ang Hatchan Jade is a stone of heaven. Ginagamit bilang spiritual shield laban sa dark energies. Nagpapalakas ng koneksyon sa ancestral wisdom at divine guidance. Magandang gamiting proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay o makakaharap ng maraming tao. Okay, sa mga gustong bumili, this is only 890 pesos each. Take a screenshot at i-message nyo po, ipadala nyo po ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Magos PH, verified na po at may blue check ni Meta. Okay, suotin araw-araw sa right hand for action and success, left hand for reception and protection. Pwede rin ilagay sa pouch kasama ng lucky coin, red string or prayer oil para dagdag bisa. Maganda rin itong gamitin sa mga cleansing at prayer rituals. Okay, so limited stocks lang po at pag naubos na, hindi na po ako makakapag-restock. So grab this opportunity habang meron pa para pag hindi kayo maubusan. Okay, maraming salamat po. Looking for the perfect spiritual gift or energy booster? Ito na ang sagot. Check out our crystal bracelet collection. My jade, fox charms, tissue, and mga rare gemstones combos na hindi mo basta-basta makikita. Pangregalo or pang self-love. Perfect ang bawat piraso sa collection na ito. Lahat ng bracelets or items meron ako ay may complete spiritual inclusions. Kasama dito private reading, libre na ang distance Reiki healing and mga ipaparitwal ninyo. Pwede for love, money, protection, health, and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page, Bonum Magos PH, to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So mga ka-Soul Tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones ninyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat may spiritual energy work na kasama, kaya kung gusto mong mag-shop ng may meaning at may bisa, punta ka lang sa Facebook page ko, Bonum Magos PH, and send me a message. Limited stocks lang ito mga soul fam, kaya wag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Bonum Magos PH na may blue check, verified ni Meta, at ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at iba-iba po ang prices bawat isa.